Ay, hello po sa inyo lahat at magandang araw po muli. At welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay meron tayong ginagawang ceiling fan. I-share ko lang po sa inyo ito ang aking ginagawa. So ang naging problema po nito ay ayaw niyang umikot. Bali umuugong lang siya. Tapos pag tinulungan mong pihitin, saka siya iikot. So ito po siya na baklas ko na. Medyo may katagalan pong baklasin to. Kasi maraming tatanggalin. So kaya ito po siya. So ito yung kanyang stator. Tapos yung kanyang rotor. Ayan po siya. Then yung kanyang cover. Tapos ito yung mga blades niya. Ayan. Then yung ilaw niya. Ito. So ito yung bulb niya. So may ano po siya, may ilaw. Bali, ginamit natin ng Yabi tubo, gawa ng mahigpit po itong pinaka ano niya. Pulley or holder. Ito yan. So matigas po siya. Kaya gumamit tayo ng vice grip saka Yabi tubo. So ang naging trouble po nito ay yung kanyang thermal fuse dito. Kaya umugong lang siya. Ito. Then kung mapapansin nyo, double winding siya. Yung stator niya. Gawa ng mayan po ito. Mayroon siyang reverse and forward yung ikot ng LC. Kung gusto nyong baguhin yung direction. Ayan siya. So atin pong palitan yung fuse nito. Then asimbulin ulit natin. Then i-test natin kung gagana na siya or iikot na. So meron tayong pamalit dito. Bali ito po yung kanyang thermal fuse niya ito. 2 amperes, 130 degrees yung kanyang temperature. Then meron tayong pamalit dito. Ayan po siya. Ito yung bago. Kailangan po ito, ito naman, ipapalit natin ay 115 degrees pero pwede na po ito. Hindi na 3 amperes, kung makikita nyo. So, pwede na po itong huwag lagyan ng fuse. Yung iba, dinidirekta na to sinashort na to. Kaya lang, wala tayong protection. Sayang naman kung masunog yung winding nito. Yan. Original pa naman siya. So, mura lang naman tong thermal fuse. 15 pesos lang naman to. Ayan. So, atin pong ikabit dito sa connection na to. Ayan, ikabit natin. So, i-joint natin dito. Hinang natin dito. Then, lagyan natin ng insulation. Ayan. Bali, talupan natin itong insulation niya. Palitawin natin yung contact. Ayan. Then, i-joint natin to. Ayan. So, ayan guys. So, kunin natin yung bago. Naihiyang natin dito. Ayan. Then, lagyan natin lang ng shrinkable tube para sa insulation niya. Ayan. Then, check natin kung meron siyang continuity yung bagong kinabit natin. Ayan. So, okay po. Ayan, no? Then, ayan natin. Ilagay natin yung kanyang insulation para hindi siya magdikit yung kanyang
pin. Bali, initin natin to. Ayan. Initin natin to kanyang shrinkable. So pahapayaw lang po kasi baka masyado mainitan tong thermal mag-open. So paunti-unti lang. Ayan. Ayan. So at least meron siyang insulation. Then cover natin to ng mas malaki pa na shrinkable. Kuha tayo ng medyo malaki. So ito po siya. Then cover natin dito. Ayan. So double check natin. Ayan. Ayan. Then coveran po natin. Ayan. So makita nyo, ayan siya. So ayan siya. Then i-cable na lang po, cable tie na lang po natin dito sa dating pwesto niya. Kasi dati tali siya yun. Cable tie na lang natin. Kuha tayo ng cable tie. Ayan, ayan, cable tie natin. So nilagyan natin ng insulation para hindi magdikit yung kontak, kasi kung magdidikit parang wala na rin siyang fuse, nakadirekta siya. So wala siyang protection. Mas maigi yung may protection siya. Kung mag-overheat man siya, ito ang unang sisirain yung thermal fuse niya, hindi yung winding. So ayan po siya. Yan. So asimbulin na natin. Medyo may katagalan lang asimbulin to kasi maraming piyesa-piyesa nakabaklas. So ating pasimbulin. So ayan po siya. Salpak lang naman yung pinakover niya. Then screw dito, kabilaan. Ito nakalagay natin. Dito po siya. So okay. Salpak ulit natin yung mga ano niya. Naiiwan pang parts. Yun o, yung lock niya. Kaya gumamit ako ng yabi tubo kasi wala siya makapitan. Kailangan mapihit siya ng husto para mahigpit. Yan. So ayun na po, ay-assemble natin yung cover niya.
Bali ano po, magpapalit na tayo ng capacitor kasi ito yung luma niya. So 1.5, check natin kung accurate pa siya. Check natin. 1.0 na lang po yung kanyang value. Ito yung dati rito, ay yung wire niya. So ito yung ipapalit natin na 1.5. Check po natin kung tama yung kanyang capacitance or value. Ayan, makita niyo po 1.5, eksakto siya. So yung luma, mababa na po siya. Kaya siguro uminit yung winding at pumutok yung thermal fuse niya. Ayan, 1.5. So okay po ating ikabit ito. Ayan po, ay balik natin yung kanyang mga blades. Ayan o. Bali, higpitan natin itong mga screw dito para hindi siya kumalog or gumalaw. Ayan. Then, pwede siyang testingin. Then, isalpak natin itong kanyang mga valves. Then, ibalik natin sa pwesto niya doon sa kesame. Ayan. So, ito na po. Naisalpak ko na yung mga blade holder niya. Then yung blade na lang. Tapos yung lights. So testingin na po natin kung iikot na po siya. Ayan. So isaksak ko na po siya. Ito. Check natin. Ayun. Ayan po. Umikot na po siya. Makikita nyo. So hindi ko lang po siya ma-select sa speed niya. Baka tayo tamaan ng holder blade. Ayan. Ayan, tumama sa atin. So okay na po ito. Pwede nating isalpak. Ayan. Yeah. So okay po. At nagmanda ng paraan. Yung thermal fuse lang. At tapat natin ang mga panibago. Ayan. At hanggang dito po aking video. Sana po nakatulong. Kahit hindi po kayo technician, kaya po itong gawin. Mayroon na kayong tester. So ang naging problema lang po niya ay kadalasan yan ay yung thermal fuse. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay nakatulong po. Don't forget to subscribe po sa aking channel, Technical Pro Vlogs. Maraming salamat po sa inyo. At magandang araw po muli.